Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at syempre sa mga kapwa ko kamorkada. Ako nga pala si Ida. Hindi to ang unang beses na narinig niyo ang pangalan ko. Tandaan niyo ba yung letter sender niyong si Betchay? Yung nangialam ko no, sa buhay love life ko. Marami kasi ang nag-judge kay Betchay nung araw na yon. Nalungkot naman ako para sa BFF ko. Buti na lang at kinontak ako ng producer ng Dear MOR. Tinanong niya ako kung willing daw ba akong ikwento ang mga nangyari. Syempre, pumayag ako. Hindi lang para sa akin, kundi para sa samahan naming Hot Legs. Kilala kasi kami sa lugar namin bilang samahan ng mga may bahay ng jeepney drivers. At bukod doon, parang uniform na kasi namin araw-araw ang pagsusuot ng shorts. Yung abot hanggang langit sa ikli na shorts. Hindi man kami mga balingkinitan, kahit pa sabihin nating lagpas na sa kalendaryo ang mga edad namin. Palaban naman ang mga fez at legs namin. At sa totoo lang, Popoy at Bea, ang laking tulong ng pagkakaroon ng barkada sa lugar namin. Kami kasi mga housewife, hindi naman pwedeng nakatunganga lang sa bahay pagkatapos ng mga gawaing bahay. Siyempre, kailangan namin ng entertainment pa. At ang pinaka-affordable na source of entertainment ay yung pagkakaroon ng katsikahan. Anytime, anywhere. Kompleto na ba? Kanin, ulam, tinapay. Eda, alis na ako. Ay, Romelo, ito na yung baon mo. Tanghalian siya kami tinapay pang merienda. Ay, sige, salamat ha. Anong oras ka pala uuwi? Mga alas 6, nandito na ako. Alas 6? Sige. O bakit? Alis ka? Hindi. Diyan lang ako kina Betchay. Alam mo na. Kina Betchay na naman. Nako, Eda ha. Huwag ka masyado magsama-sama dyan kay Betchay ha. O bakit naman? Asawa ng kumpari mo yun eh. Para na kayong tumpok ng isda kung magdikit-dikit. Kilala na nga kayo dito sa atin bilang... Bilang hot legs. Bilang ano? Hot legs. Hot legs? Anong hot legs? Ito, kita mo to? Itong legs ko? O ano meron? Hot legs oh. Hindi mo nakikita? O saan banda? Tingnan mo tong lalaking to. Wala man lang. Yung mga ugat mo. Alam mo, umalis ka na nga lang. Dali na, pumasada ka na. Baka masira lang yung araw ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na nga yung kakasuot ng ganyang short. Alin? Ayun o. Yung suot mo ngayon. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Kung hindi ko, yukot mo kinakain ng puwet mo yung tela. Alam mo, Romel, lumayas ka na habang kaya ko pang magtimpi sa'yo. O ba't nagagalit ka? Tinutukso mo ko eh. Hindi panunukso yun, Eda. Pagsasabi ng totoo yun. Alam mo kung anong totoo? Yung pag sinampal kita. Tingnan natin kung hindi lumatay itong kamay ko sa pisngi mo. O na, alis na. Basta huwag ka masyadong tumambay-tambay sa labas, ha? Dito ka na lang sa loob ng bahay. Oo na, sige na, alis na. Sige. Alas sa isa. Oo. Pangit ba itong shirt ko na to? Bagong bili ko pa naman to sa ukay. Branded to eh.
tagal naman itong si Ida. Ayan na. Ida, tagal mo naman, Mars. Oh, Betchay, musta? Oh, bakit ganyan mukha mo? At saka ba't ganyan suot mo? Ano yan, puruntong? Nakakadiri, ha? Eh, ito kasing magaling kong asawa. Nilait-lait yung shorts ko. Ba naman, Ida? Eh, yun na nga yung trademark ng grupo natin dito sa barangay. Tayo lang yung mga nanay na may K-pa na magpakita ng legs. Eh, kung wala na akong bilbil, edi sana nagpakita na rin ako ng tiyan, no? Eh, asan na yung iba? Si Judy. Si kumaring tahi. Ay, ayun na, isa pa yan. Kung di lang abot hanggang langit yung tahi niya sa panganganak, eh, baka nagpapakita na rin niya ng tiyan. Judy! Hoy, ng petsa na. Dali-dali ang paglalakad. Oo, teka, yan na. Itong anak ko, ang kulit eh. Hoy! Kunyamas ka, bumalik ka sa bahay. Balik! Maglalaro ka na naman sa computer shop, no? Balik sa bahay, isa. Kakalbuhin kita, makikita mo. Ako naman, itong si Judy, isa na nga lang ang anak, tinatakot pa. Eh, ang kulit naman kasi ng batang yun. Kung hindi mo tatakutin, eh, hindi susunod sa'yo. Anyway, Mare, tama na yan. Lalong lalaki ang butas ng ilong mo, nakakaluka. Ay, Diyos me tong anak ko. Malingat lang ako, tatakas na naman. O, asan si Tetet? Kala ko kasama mo na. Ay, oo nga no. Asan yung babaeng yun? Ay, ayun no, parating na. Hoy, saan ka galing? Nasa likod ka lang kanina. Eto na. Ay, may dala si Tetet. Ay, anong dala? May dalang merienda. Taray, merienda muna bago magtanghalian. Ay, ang bigat. Oh, kunin niyo na to. Ano to, Tet? Iba't ibang suman. Andyan kasi yung biyanan ko galing Batangas. Ang daming dalang suman eh. Ay, taray. Dali, magsipo na kayo dyan. Ano gusto nyo? Kape, tsaa, tsareng. Wala kami tsaa. Magkape na lang kayo. Teka, timpla na ako. Medyo matapang akin, ha? 3-in-1 lang to, Mars. Huwag ka na kumeme dyan. Dagdagan mo lang ng kape, ito naman. Ay, walang ganun, Mars. Sus! O, ano na? Anong latest? Ay, teka. Bakit ganyan ang suot mo, Eda? Ba't di ka naka-shorts gaya namin? Wala. Yung asawa ko nilait-lait yung legs ko. Na-conscious tuloy ako. Diyos me, ano bang alam ng lalaki kung di laitin ang mga asawa nila? Nako, sang-ayon ako dyan. Nung isang araw lang, yung asawa ko sinabihan akong matanda. Ito na mga kape nyo. Sinabihan kang ano? Matanda. O bakit hindi ba? Betchay, Matatanda naman na talaga tayo. Nakapagpatapos na nga ng pag-aaral daw si Tetet eh. paano ba sinabi? Alam mo na, yung tonong ng lalae. Ang dami ko na raw puting buhok. Tapos ayun din, nilait din yung pagsushorts ko. Kulubot na raw yung legs ko. Lalo na yung tuhod ko. Tapos binabalandra ko pa raw. Wow! Bilib din ako sa asawa mo, Tetet, ha? Nagsalita mo kang bata, ha? Mas matanda nga siya sa'yo ng 5 taon eh. Huwag nyo nalang pansinin yung mga ganyang chika ng mga asawa ninyo. Mema lang kasi minsan yung mga lalaki. O kaya, gayahin nyo ako. Magsasalita pa lang ng pabalang, sinasapok ko na yung uso. Ay, agree ako dyan, Judith. Itong gabi lang, yung asawa ko umuwi na nakainom. Siya na nga nang umuwi na nakainom, siya pa ito may ganang nagklamo sa akin na kung ano-ano. Di ayun, binuhusan ko na pinaghugasan ng pinggan. Di na nahimik siya. Ewan ko ba? Bakit kaya ganun yung mga asawa natin, no? Sa ibang tao, ang bait-bait nila. Lalo na sa ibang babae. Pero pagdating sa atin, parang kala mo sumpa tayo sa mga buhay nila. Samantalang tayo, wala namang ibang ginawa kundi pagsabihan sila. Baka ganun talaga pag matagal na magjusawa. Saan ka ba nakakita sa edad natin ko parang mahayok pa rin sa isa't isa. Uy, meron ah. Walang ganon. Sa TV. True, sa palabas lang yun. Sa bagay. Pero baka meron. Pwedeng kaedad natin, pero bagong kasal. Pero pag yung dekada ng mahigit na nagsasama, ay, ewan ko na lang, day. Para mo namang sinabing hindi na kayo naglalambingan ng asawa mo. Tignan mo nga, umabol ka ng bunso. Ay, be, aksidente yun. Nagkataon lang walang tao sa bahay. Nakainom ng konti, nangate. Wala pa nga 5 minutes yun eh. Hoy, huwag niyo nga pinag-uusapan yung mga ganyang bagay dito sa labas. Nakakahiya. Sa bagay, nakakahiya nga. Tignan mo yung totoy ng jusawa ko. Nahiya rin. Ayun, wala pang 5 minutes. Nagtago na. Hoy, Betchay! Nakakaloka ka. Betchay, hindi kami interesado sa okra ng jusawa mo. Wow, maka-okra. Bakit yung jusawa mo, talong? Betchay! Gusto mo malaman? Hoy, Judy,
Patola ka naman dito kay Betchay. Eksakto! Patola! Judy, ano ba yan? Yeah! Hoy, grabe ha. Udak naman yung patola ng Diyosawa mo. Ano yan, hanggang ngala-ngala? Sana all. Charot. Ikaw ba, Tetet? Ay, tigil-gilan ako. No comment. Wow, te, pa-virgin ah. Ayoko ng mga ganyang usapan. O sige, reenactment na lang. Ay, ewan ko sa inyo. Huwag na nga natin pag-usapan ng mga lalaki. Oo nga, tama na yan. O basta ang importante, hindi sila nakakalimot mag-abot ng panggasto sa bahay. Lalo na yung para sa mga anak natin. Pag yun ang kinalimutan nila, ibang usapan na yan. True. Bayan, kalimutan na nga muna natin yung mga Diyosawa natin. Swerte nila, iniisip natin sila ha. Sila ba iniisip tayo? Anyways, nako mga Mars, may nasagap ako kanina doon sa isang suki ko. Oh, ano yan? Teka, parang alam ko na yan. Ano yun? Anong nangyari? Ito ka na nga. Popoy at Bea, gaya ng sinabi ni Betchay sa sulat niya last time, ako nga ang pinakabata sa grupo. Si Betchay ang leader o lideran ng grupo. Siya kasi palagi ang taga-aya ng kung ano-ano. Siya ang pasimuno ng mga topic of the day. Sumunod naman si Judy, ang pinakamatanda at kung umasta, pinakamatanda rin. Siya yung palaging seryoso pero palaban. Si Tetet naman yung may pinakamaraming absent sa mga meeting de avance namin. Madami nga kasing mga anak, kaya ayan, hindi namin mahagilap minsan. Pero Popoy at Bea, huwag niyo sanang masamain ang hot legs. Hindi naman kami kilala bilang mga chismosa. Kilala kami bilang strong, confident mothers. Nagkikita-kita kami bilang pampalipas oras kapag tapos na yung mga gawaing bahay. Wala naman kasi kaming magagawa sa bahay. Hindi lahat may malinaw na TV o kaya internet data. Pero sa likod ng mga pa-sexy get-up namin, meron kaming mga kanya-kanyang tinatago sa buhay may asawa namin. Mga hinaing at kung ano-ano pa. Hindi ko na ididetalye yung kina Betchay, Judy at Tetet bilang respeto sa pribado nilang buhay. Yung akin na lang. At eto nga kasi ang nangyari sa amin ng asawa kong si Romel. Romel? Romel, nakahanda na yung baon mo. Asa na? Alis na ako, tanghali na. O ito, pasensya na pagtanghalian lang hinahanda ko ha. Hindi ako nakabili ng tasty para pang merienda mo eh. Ayos lang. Anong oras ka pala makakauwi? Iti-text kita. Basta iti-text kita. Sige. Teka, parang ngayon ko lang nakita yung t-shirt mo na yan. Ito? Oo, bago to pero wala, mura lang to. Diyan ko lang to nabili. Magkano? Ha? Magkano ka ako? Ay, nakalimutan ko na eh. Nakalimutan mo? Oo basta mura lang. Baka 3,150 ganun. Sige. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Wala naman. Bagay sa'yo. Bagay ba? Ayos no. Sarap nga sa katawan eh. O ito, baon mo. Salamat ha. Ay, teka may nakalimutan ako. O ano yun? Hindi, wala. Nasa kwarto. Teka. Ano naman kayang nakalimutan mo? Ayan, ayos na. Ayos na ako. Pabango? Nagpabango ka? Hindi. Mura lang to. Sige, muna na ako ha. Hindi ko naman tinatanong magkano yung pabango. Itatanong ko sana kung bakit siya nagpabango. Parang di naman niya hilig ang magpabango. Nako, Romel. Nako talaga. Ayan ka na naman
Ano patay yung phone niya? Tawagan ko nga ulit. Ano na nangyayari sa lalaking yun? Walang tawag o text. Tapos ngayon hindi pa ma-reach. Ay, teka nga. Tawagan ko nga si Betchay. Hello, anong atin mare? Betchay, tatanong ko lang sana, andyan na ba yung asawa mo? Si Bert? Wala ba? Pero kaka-text lang, malapit na daw. Bakit mare? Hindi, wala. Si Romel kasi hindi ko matawagan. Patay ata yung telepono eh. Mga ganitong oras nasa bahay na dapat yun eh. Ay, baka dead man. Pauwi na rin siguro yun. Baka sabay sila ni Bert. Teka, tatanong ko, tapos balikan ka na. Hindi, okay lang. Aantayin ko na lang. Baka parating na rin yung kasabay ni Bert. Sige, salamat ha. Okay, no problem. Tapos. Thank you, bye. Tama. Baka na-traffic nga lang. Mabuti pa paunahin ko na lang muna kumain yung mga bata. Baka nagugutom na yung mga yun. Nasaan na kaya si Romel? Ano ba, Romel? Nasaan ka na naman? Hindi ko tuloy alam kung may nangyayari na sa'yo o ano eh. Tawagan ko nga si Betchay. Sana gising pa siya. Yes, pare. Betchay, si Albert ba nandyan na sa inyo? Ay, oo, mare. Kanina pa. Ala, pag masabing wala pa si Romel. Wala pa eh. Naku, teka. Bert? Bert? Si Romel, asan? Bakit? Hindi ba nakakauwi? Di pa daw eh. Di ba kasabay mo yun? Oo, sabay kami gumarahe. Yun. Rinig mo, mare. Ay, saan kaya nagpunta yon? Wala bang nasabi kay Albert? Teka, tanong ko. Bert? Wala daw ba nasabi si Romel? Mga pupuntahan, ganyan? Wala naman. Wala daw. Naku, baka may nangyari na. Yun nga eh, baka na-aksidente o na-hold up. Hindi, Mari. Baka may nangyaring milagro. Pero tsaring lang, ha? Antayin mo pa ng konti. Baka napainom lang kung saan. Isang oras, pag wala pa, tawag ka ulit, ha? Samahan ka namin ni Albert. Hanapin natin si Romel. Sige. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Kerry lang. Tawag ka lang. Sige, bye. Romel? Oh, Eda, gising ka pa? Anong gising pa ako? Ano nangyari sa'yo ha? O bakit? Anong oras na oh? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon lang ako? Malamang galing pasada. Kailan ka pa inabot ng halos hating gabi ha? Akala ko ba may kahati ka sa jeep na pinapampasada mo? Oo nga. Kaso may sakit nga yung kahati ko. Di makakabiyahe. Di sinulit ko na. Sinulit mo? Bakit hindi ka matawagan kanina pa? Yung totoo, Romel. Namatay yung telepono ko eh. Nakalimutan ko i-charge. Talaga ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Patingin nga na cellphone mo. Akin na yung cellphone mo. Ay, alam mo Eda, hindi ko alam kung bakit iniisipan mo ako ng kung ano-ano eh. Ako tong galing sa labas, pagod na pagod, gutom na gutom. Tapos uuwi ako dito, yan ang isasalubong mo sa akin. Sinagot ko yung mga tanong mo, nagpaliwanag ako ng maayos, pero parang wala ka naririnig. Kasi paniwalang-paniwala ka na dyan sa pagdududa mo. Sarado na utak mo, kaya yan, magawa ka na lang ng gulo. Masisisi mo ba ako, Romel, ha? Masisisi mo ba ako? Ay, ewan ko Eda, sarili mo lang yung gulong-gulo. Wala akong masamang ginagawa. Bahala ka mabaliw dyan, kakaisip ng kung ano-ano, basta ako maliligo, matutulog. Diyan ka na nga. Sinulit mo ka mo yung biyahe? Isabay nga kayo gumarahe ni Albert. Popoy at Bea, gaya nung narinig nyo sa kwento ni Betchay nung nakaraan,
Napadalas nga yung pag-uwi ng late ni Romel. Pero pinapalagpas ko na lang. Kasi nga baka nag-good time lang siya at takot lang ipaalam sa akin. Pero sa paglipas kasi ng mga araw, parang ganon at ganon ang nangyayari. Kaya naisip ko kaagad na parang may mali. Hindi ko naman ina-assume na may babae siya agad. Ang akin lang, meron akong hindi alam. Todo pa pogi bago umalis. May mga bagong damit. May pabango pa. Tapos madalang na mag-text o tumawag. Minsan pa nga hindi na talaga nagte-text o tumatawag buong araw. At saka alam niyo yung woman's instinct ika nga, yung nararamdaman kong may iba o nag-iba sa asawa ko. At syempre, sino ba naman ang hihingang ko ng payo? Kundi ang liga ng mga misis sa lugar namin. Walang iba, kundi ang hot legs. O mga Mars, present na ba lahat? Judy, Tetet, at syempre ang star of the day, Ida. Ano bang meron? Bakit parang ang seryoso yata ng pag-uusapan natin? Oo nga. Parang iba yung pakiramdam ko dun sa chinat mo kagabi sa GC, Betchay. Kasi naman, Tetet, Judy, merong ichichika tong si Ida sa atin. Alam ko na to, pero kayo hindi pa. Kaya I would like to give the floor to Ida. Go Mars. Bakit, Eda? Anong problema? Kasi si Romel, yung asawa ko, pakiramdam ko kasi may tinatago eh. May babae ang asawa mo? Judy, sabi lang ni Eda, may tinago. Hindi naman sinabing may babae. Ano pa bang itatago ng lalaki? Aso? Unggoy? Eda, pakipaliwanag nga ng mas maigi. Kasi una sa lahat, parang kailan lang late na umuwi sa bahay. Palagi niyang sinasabi, pumasada lang siya. Pero itong asawa ni Betchay, sinasabi, nakakasabay naman daw niya gumarahe paminsan-minsan. True. Ano pa? Napapansin ko kasi may mga bago siyang t-shirt. Tapos may pabango pa. Hindi naman mahilig yun ng t-shirt tsaka mga kung ano-anong burloloy. Naku! Di ba nga, Judy? Ganyan din yung reaction ko nung chinika ni Ida sa akin yan. Sumama din yung mukha ko eh. Tapos pag uuwi siya, palaging pagod. Ligo lang tapos tulog na agad. Kinabukasan, maaga ang alis. Alam mo yung hindi na kami nakakapag-usap ng matino? Wala naman siyang nakakwento sa akin. As in parang walang problema. Walang kahit ano. Normal lang. Sinubukan mo na bang tanungin kay Romel bakit ka mo may ganito, ganyan? Ay, oo, ginawa niya yan. Chika mo Mars, anyari? Diyos me? Sinubukan kong alamin kung saan ba siya nagsusuot. Kaso ako pa ang naging masama. Kesyo pinagdududahan ko raw siya. Kesyo ako lang tumalikot ang pag-iisip. Nag-aaway lang kami. Kaya alam mo yun, ayoko na magtanong ulit. Kasi sa tuwing magtatanong ako pa yung lumalabas na merong problema. Ako pa yung malisyosa. Minsan na nga lang kami magkita sa isang buong araw. Pasasamain ko pa ba yung timpla namin? Ay, naku. Alam mo yan ang problema sa mga lalaki Magtatanong lang ang babae, huhusgahan ka agad tayo. Yung tayo pa mukhang baliw, no? Totoo. Ano ba naman yung sagutin mo na maayos yung tanong namin? Pakiramdam kasi nila inaakusahan agad natin sila. Totoo naman. Pero ano ba naman yung sila mismo yung maglinaw ng lahat, di ba? Pag sila naman ang nagtatanong sa atin, pinapaliwanag natin lahat-lahat. Bakit natin ginawa ang ganito? Bakit natin sinabi yung ganyan? At saka tayo, mahilig tayong magpaalam sa kanila. Mag-update kung nasan tayo. That is so true, Jen. Iniisip kasi natin na baka lang hinahanap nila tayo o kaya nag-aalala sila kung kumusta na ba tayo. Sila, aber? Nako, sila wapakels. Kung hindi mo iti-text o tatawagan, hindi mo malalaman kung nasan. Yung asawa kong si Albert, ayan, ganyan yung style. Nung nakaraan, nalaman ko na lang na nagsabong. Kung hindi ko pa binidyo call, speaking, Ida, i-chika mo yung sa cellphone, dali. Anong meron sa cellphone? Napapansin ko kasi, palit ng password. Alam mo yung may password ngayon? Masisilip ko. Pagkaraan ng 2 araw, iba na naman. Ginawa ba namang pastime yung pagpapalit ng lock ng cellphone? Dami time ni sir. Aba mukha ngang may tinatago. Yung matinding tinatago. Bakit kasi hindi mo na lang tanungin na lang? Tetet naman, nakikinig ka ba? Nakikinig nga yung Romel sa tuwing magtatanong kung si Eda. Kaso away nga yung ending. Okay, sorry. Relax lang. Eda,
Ano bang balak mong gawin? Eto ka na nga. Yun nga yung ating pag-uusapan ng mataintim ngayong araw. Ano ang gagawin? Para sa akin, kung ayaw makipag-usap ng matinunang asawa mo at walang ibang ginawa kundi awayin ka, di ganun din ang gawin mo. Awayin mo na rin. Total, ayaw niya na mahinahon na usapan di ba? Di ibigay mo kung anong gusto niya. Grabe naman yun, Judy. Ako, I suggest dapat ungkatin mo yung mga dapat ungkatin ng palihim. Kasi syempre, pag nalaman niya nag-iimbestiga ka, baka mag-alam maximum security si sir. Baka mamaya bago umuwi, ibaon sa lupa yung cellphone para lang walang makita. Betchay ha? Tingin ko dapat mahuli mo. Maaktuhan mo. Yung wala nang kawala talaga. Kasi sige, sabihin natin meron kang nakitang ebidensya, text message, picture o kung ano man. Pwedeng-pwede niya burahin tas gawa ng kung anong palusot. Pero pag naaktuhan mo, wala nang lusot-lusot. Patay na. Aba, Judy, ang tanong, paano maaaktuhan itong si Ida yung Diyosawa niya? Sugurin mo. Sugurin natin. Pwede nating manmanan. Sundan. Wow, paano? Pumapasada? Paano natin susundan yung jeep? Bet mo sumabit sa tambucho? Maraming paraan, Betchay. Pwede rin. Alam ko na. Sasabihin ko sa asawa ko na magyaya ng inuman minsan. Yayaan niya si Romel pagkagarahe nila. Pag sumama, di wala. Pero pag hindi sumama, ayun. Saka natin susundan mula sa garahe papunta kung saan man. Pwede rin. O kaya pag alis pa lang sa umaga, meron akong pinsan na may taxi. Pwede natin siyang rentahan. Mag-ambag-ambag lang tayo. Mura lang yon. Ay, oo, pwede, no? Sabihin ko sana, upahan natin yung trike ng utol ko. Kaso hindi pala pwede sa highway, no? Kaya sige, doon na lang tayo sa taxi ng pinsan mo. Ano, tatawagan ko na. Pero yung plano ko muna, ha? Saka na yung sayo pag hindi umubra. Kakailanganin din naman natin ng service pag sinundan natin si Romel. Paano pag sumakay ng jeep o kaya trike? Malay mo sumakay ng train. Mas madali pa rin mag-service. Tignan muna natin. Ayaw mo lang ata mag-ambag Wow, ako pa ba? Hello, may tindahan ako, may datong ako. Bakit ayaw mo? Teka. Teka nga. Hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa mga pinagsasasabi nyo, ha? Ano bang akala nyo? Nasa pelikula kayo? Ang dami-dami nyong kuda. Itong kaibigan natin, nananahimik lang dito. Bakit hindi siya yung tanungin natin? Bakit hindi nyo siya hayaang mag-isip ng makatotohanang paraan? Bakit? Hindi ba makatotohanan yung naisip namin? Hindi. Ikaw ba, Tetet? Bakit hindi ikaw mag-isip ng gagawin? Kaya nga dumulog sa atin tong si Eda kasi hindi niya alam ang gagawin niya Sa totoo lang, para sa akin ayokong makialam. Masyado kasi kayong OA mag-isip. Madadaan naman yan sa matinong usapang mag-asawa. Kayo pa tong atat na atat umaksyon paano kung wala naman palang babae si Romel? At tayo lang pala yung nagsusulsul dito kay Eda. Ano na lang sasabihin ng mga asawa natin sa kumpare nila, ha? Nakakahiya. Ikaw, Judy, kahit kailan puro away ang gusto mo. Walang away kung walang may sala. Ikaw naman, Betchay, pinakamalapit yung asawa mo sa asawa ni Eda. Bakit hindi yung asawa mo ang gumawa ng paraan? Mahilig kang makialam Tetet, etong si Judy, normal na sa kanya makipagbasag ulo. Ano ka mo? Pero ako, bumabawi lang ako kay Ida, ha? Hindi naman ako nagpapaka-OA ng ganito nang walang dahilan. Bumabawi kay Eda? Ano bumabawi kay Eda? Tingin niyo ba mag-aalala ng ganyan si Ida kung first time ni Romel na gumawa ng kalokohan kung sakali? Teka, hindi ko gets. Bakit? Hindi ba ito yung first time? May nangyari na ba dati? Ida, pasok! Oo may nangyari na dati. Teka, kailan? Bakit hindi namin alam yan, ha? Matagal na. Nung nakaraang taon pa. Nung nakaraang taon lang? Ano nangyari? Ayun. Nahuli ko may kausap sa Facebook. Nagpapadala ng picture yung babae. Kachat? Nagkita ba? Nag-sex ba? Yun na nga Hindi daw. Chat lang daw. Never pa daw silang nagkita. Paano naman malalaman ni Ida yung totoo, di ba? Ilang beses din kaming nag-away noon. Pero puro deny siya. Napaiyak pa nga di naawa ako. Naisip ko baka masyado kong pinako sa krus yung asawa ko. Sa asawa mo naawa ka. Sa sarili mo hindi. Anong magagawa ko? Mahal ko yung asawa ko Hindi pinako na umiibig sa'yo. Bakit di magawa na magtampo? Paano ba ito?
naisip ko, alangan namang isang pagkakamali lang hihiwalayan ko na siya. Siyempre pinatawad ko. Binigyan ko ng pagkakataong magbago. Sabay, ito na naman. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nahihiya ako nun Ayokong pag-isipan yun ng masama si Romel. Kaya nga ganito ako ka Gina G, Tetet. Kasi walang nagtanggol kay Ida nung time na yun. Wala siyang kasama. Kaya ngayon, hindi ako papayag na mag-isa na naman yung friend na rin natin. Ano ba naging magkakaibigan tayo? Kung iiwan natin sa ere si Ida para harapin yung problema niya ng mag-isa. Basta ang akin lang, sana mali ako. Sana mali tayo ng iniisip. Kasi pag naulit na naman yung dati, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahal ko yung asawa ko pero hindi ko alam yung mararamdaman ko pag nalaman kong may iba na naman siya. Popoy at Bea, totoo ang mga narinig nyo. Kaya naman Gina G si Betchay, alam niya hindi iyon ang unang beses na magloloko si Romel kung sakali. At hinayaan ko lang ang mga kaibigan ko na gumawa ng paraan para tulungan ako. Nung unang beses kasing gumawa ng kalokohan si Romel, kinimkim ko lang. Wala akong pinagsabihan. At mahirap. Ang sakit sa kalooban. Wala akong maiyakan at mahingan ng payo. Kaya sa pagkakataong ito, hinayaan ko ang sarili ko na humingi ng tulong. Yung sumandal kahit papaano sa ibang tao. Lalo pat mas matanda sina Betchay sa akin. At marami na rin silang pinagdaanan sa mga asawa nila. Kinailangan ko ng gabay ng kapwa ko babae. Kapwa ko ina at asawa. Baka kasi hindi ko kayanin kung sakaling lokohin ulit ako ng asawa ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hot Legs. Popoy at Bea, sa udyok ng Hot Legs, napapayag nila ako sa planong sundan si Romel. Natatawa nga ako kasi sa teleserye ko lang napapanood yung mga ganun. Pero pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Yun daw kasi ang pinakamatibay na ebidensya. Ang makita mo ng harap-harapan ang katotohanan. Pero hindi naging madali ang lahat. Nung unang nagyaya ng inuman ng asawa ni Betchay na si Albert, sumama si Romel. Pero makalipas ang isang linggo, nagyaya ulit si Albert at saka na tumanggi si Romel. Doon na kami, nag-abang nina Judy at Betchay. Hindi nakasama si Tetet kasi isang barangay ang kailangan niyang asikasuhin sa bahay nila. Inupahan nga namin ang pinsan ni Judy na taxi driver para ipagmaneho kami kung saan man pupunta ang asawa kong si Romel. Betchay, Judy, sigurado ba kayo sa gagawin natin? Uy, syempre hindi. Ako, sigurado ako. Kesa naman sa tumunganga lang tayo. Kinakabahan ako Ay, Mars, ako din. Wala nang atrasan to Ayan na yung insan ko. Oy, insan! Ate Judy! Sakay na. Oh, sakay na daw. Go! Hello po. Gandang gabi po. Okay ko. Eto mga kumare ko Si Betchay at saka si Eda. Uy, hello. Pasensya ka na ha. Nadamay ka pa sa kalokohan namin. Hindi po. Okay lang po.
May gas ka pa ba? Papagas na tayo? Meron pa ate. Mamaya na lang siguro. Mamaya na lang din ang bayad namin, ha? Oo, walang problema ate. Ikaw na bahala sa akin. Sige, tara na. Diretso mo lang dyan. Doon tayo sa garahe ng jeep ng Kuya Efren mo. Ay, sige. Alam ko yun. Ready po? Yes. Ready, set, go mo na yan. Ate, dito lang po ba tayo? Oo, antayin lang natin lumabas ng gate yung asawa ni Eda. At saka asawa ko rin. Ayun o, naglalakad na sila sa labas. Naku, kinabahan naman ako bigla. Buti nakasama ka sa amin, Betchay. Ano pa lang paalam mo? Sabi ko, papariban tayo. Paano pag uwi mo mamaya, hindi naman unat yung buhok mo? Hindi ko naman sinabing ako Sabi ko lang magpapariban tayo. Malay ba niyang sasamahan ko lang kayo epek na yun. Yan sa kabilang kanto na naglakad si Romel. Kiko, welta mo, dali. Okay, ate. Huwag mo masyado dikitan, ha? Alalay lang. Okay po. Mare, tama ba itong ginagawa natin? Relax ka lang, Ida. Umupo ka lang dyan. Baka mahalata tayo, Hindi yan. Ang importante, Eda, malaman natin kung ano pinagagagawa ng asawa mo. Paano kung wala naman tayong makita? Meron at meron tayong makikita. Ang tanong, ano makikita natin? Ay, Diyos ko po. Huwag ka umiyak. Huwag ka muna umiyak, Wala pa nga action Kapit ka lang dyan. Kami bahala. Ate, pwede ba dito pumarada? Ayan ba sa gate na yung pumasok si Romel? Opo, ate. May nakikita ka, Betchay? Oo, meron. Pwede na dito. Kita ko yung gate, yung garahe tsaka yung pintuan. Ano pa nakikita mo? May may tricycle sa loob, tsaka motor ba yun o bike? Parang motor Si Romel? Asa na si Romel? Nasa may tricycle. Pinagbukas na pinto. Tingin, asan? Sino nagbukas? Babae? Babae ba? Anak na tupa, babae nga. Hindi nga. Seryoso? Naku, sinasabi ko na Cellphone! Ilabas mo ang cellphone mo, Betchay. Ito na. Oy, Kiko, hawakan mo tong cellphone ko. Videohan mo yon at huwag mo ititigil hanggat hindi ko sinasabi. Opo, ate. Ayan na, lumabas na yung babahita. Asan? Ayun o, babae, di ba? Ang puti, Anong ginagawa nila? Nag-uusap? Tumatawa yung babae, apakalandi. Tumatawa? Nagtatawanan sila? Ayun andun sila sa may tricycle. May inabot yung babae. Parang susi ng tricycle Sumakay si Romel Naku, may pahawak-hawak pa sa braso. Ay, mga Mars. Eto na yun. Ay, teka. Anong gagawin natin? Handa ka na ba, Eda? Handa? Handa saan? Aba, Mars, ayan na, Ayan na inaantay natin. Ang mahuli mo sa akto, yung asawa mo. Kilala mo ba yung babae, Eda? Hindi. Nasabi pa ni Romel sa'yo na may lakad siya. Hindi rin. Wala nang duda. Babae niya yan. Halika na. Teka, sandali. Hoy! Romel! Betchay, anong ginagawa mo dito? Judy? Ba't parang nakakita ka ng multo, ha? Teka, anong ginagawa niyo dito?
kasama niyo si Eda? Bakit? Gulat ka? Ikaw, ano ginagawa mo dito, ha? Umuwi na yung asawa ko at lahat-lahat, tapos ikaw, andito ka pa sa bahay ng kung sinong babae. O ikaw, ano pangalan mo? Teka lang. Huwag ka kayo mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong babae. Hindi ko babae to, no? Romel, anong nangyayari? Wow, first name basis. Oy, Ineng, pangalan mo? Po? Pangalan mo sabi, po ka ng po dyan eh. Itong si Romel, hindi mo pinupopo. Ilahi ko yung dila mo. Anong pangalan mo? Ella po. Ella, di mo kailangan sagutin yung... Ilang taon ka na, ha? Parang wala ka pang 30. Alam mo ba, ilang taon na yung nilalandi mo, ha? Alam mo bang may asawa at anak yan, ha? Eto nga, oh. Eto yung asawa niyan. Betchay. Chay, nga kayong gumawa ng gulo dito? Bakit, Romel? Nahihiya ka? Kung wala kang babae, kung hindi mo kirida yan, bakit ka nandito? At bakit hindi alam ng asawa mo ang mga pinagagagawa mo ngayon? Eda, ano to, ha? Sinundan niyo ako? Para ano? Bakit? Bakit ikaw ang biglang nagtatanong? Kami nauna. Ella, pasensya ka na, ha? Pumasok ka muna siguro sa loob. Ay, hindi. Walang papasok. Makatanggol agad, Romel. Ay, Ella. Alam mo may asawa tong lalaking to, no? Po? Po? Bunye, mas bingi ka, girl. Bingi, ha? Halika, lapit ka na marinig mo yung sinasabi ko. Aray, baso ko ate, aray. Arte, ah. Betchay, ano ba? Hindi ko nga babae si Ella. Nandito ako kasi pinapasada ko yung tricycle ng asawa niya. O bakit hindi ang asawa niya magpasada niyan? Asa ba asawa niya? Siman, nakasakay sa barko. Bakit ikaw ang kailangan pumasada, ha? Kasi kailangan ko ng ekstrang pera kaya humiram ako. Okay na. Kulang na kulang yung pera namin eh. Ang dami naming utang. Ang daming gastos. Ano? Narinig mo yun, Eda? Nandito ako para kumayod. Hindi para gawin yung kung anong maduming iniisip mo. Palibasa, nalaso na namang kaibigan mo yung utak mo. Kung ano-ano kasi pinagsasasabi ng mga yan. Mga walang magawa sa buhay, mga pakialamero. Aba, eksakto. May pakialam talaga kami sa kaibigan namin. Ikaw. Alam mo, bahala kayo. O sige, magsama-sama kayo mga sulsulera, mga maduduming isip. Bahala kayong gawin yung gusto nyong gawin. Ano ka na, Eda, ha? Ito gusto mo, di ba? Ito yung gusto mong makita. O yan. O sige, gumawa kayo ng eksena. Mag-video pa kayo. I-post nyo pa sa Facebook. Total, diyan kayo magaling eh. Ang gumawa ng kadramahan. Sana'y kasikat nyo yan. Sana kinasaya mo to, Eda, ha? Sana masaya ka. Eto na nga ang press release, Popoy at Bea. Etong si Ella daw, may asawa naman. Isang seaman na nagkataong pumapasada ng tricycle kapag walang layag. Sakto naman daw na nasa barko ang asawa ni Ella, kaya naman nakakita ng pagkakataon si Romel na kumita ng extra gamit yung tricycle ng asawa ni Ella. Magkaibigan daw sila. Wala silang relasyon. Yun din ang paglilinaw sa akin nung Ella. Pinakita pa nga ang mga pictures nilang mag-asawa. Kilala nga rin daw nung asawa ni Ella si Romel. Kaya malabo daw na may kung anong milagrong nagaganap. Sina Betchay at Judy medyo humupa ang galit bilang humarap naman daw ng maayos yung si Ella. Wala rin naman kaming magagawa dahil wala naman kaming nahuling kababuyan. Sabi ni Betchay, nakagalitan siya ng asawa niya pagdating niya sa bahay. Pero sa akin, syempre hindi natapos sa paliwanagan ng lahat. Kasi marami pa akong katanungan na hindi pa nabibigyan ng sagot. At hinanap ko ang mga kasagutan nung mismong gabi ding iyon. Pag-uwi namin ni Romel sa aming tahanan. Romel! Romel! Antayin mo nga ako. Bahala ka dyan, visit ka. Kausapin mo ako. Bakit hindi yung mga kaibigan mo kausap mo? Magsama-sama kayo. Bakit ba nagagalit ka, ha? Di ba dapat ako yung magalit? At bakit ka magagalit sa akin, ha? May ginawa ba ako masama? Napatunayan mo bang may babae ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ba naman yung ipaalam mo na sumasideline ka? O tapos ano? Hihingin mo yung pera? Kukunin mo na agad yung kita? Para saan ba yung sideline na yun, ha? Para nga sa mga utang, Eda. Sa dami kasi ng utang natin, hindi mo na alam kung kanino o magkano ang dapat bayaran.
Ako lang yung nakakaalam. Ano bang akala mo? Wawaldasin ko yung pera? Pwede mo namang sabihin sa akin na may sideline ako pero ako na yung hahawak ng pera. Di nagalit ka pag sinabi ko yon. At bakit ako magagalit? Kung kinausap mo lang sana ako ng matino, kung nagsabi ka lang. Ikaw, bakit hindi mo ako kinausap ng matino? Kung nagtanong ka na lang sana, di ba? Nagtanong ako, Romel. Nagtanong ako. Kaso anong sinagot mo? Galit? Galit yung sinagot mo sa akin. Alam mo, matuto ka kasing tumiming. Tsaka yung pagtatanong mo kasi may halong pagdududa agad. Iniisip mo agad na may masama akong ginagawa. Yung tono mo parang pinapaamin mo na kagad ako Masisisi mo ba ako, Romel, ha? Masisisi mo ba ako? Kung nagawa mo na akong lokohin dati. Isa pa yan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako napapatawad. Kaya yan, kinakain ka na ng pagdududa mo. Sino ngayon ang gumagawa ng problema sa atin, ha? Bakit magalit na galit ka, ha? Kasi nakakaya yung ginagawa mo. Nakakaya kay Ella. Nakakaya kayong tatlo. Lalo ka na. Kay Ella nahiya ka pero sa akin hindi. Hindi mo man lang naisip yung nararamdaman ko. Kasi nga wala akong ginagawang masama. Naglihim ka sa akin. Nagsinungaling ka. Hindi ba masama yun? Pinaliwanag ko na nga, di ba? Di ba? Nakikinig ka ba? Pinaliwanag mo nga. Ang tanong, tama ba yung paliwanag mo? Katanggap-tanggap ba? Ang sabihin mo, gusto mo yung babae. O hindi mo siya kirida, pero alam mo sa sarili mo na type mo siya. Ano? Saan galing yung mga bagong damit? Yung pabango, sa kanya, di ba? Niregalo sa'yo. Sabihin na natin walang mali siya kay Ella. Pero anong epekto sa'yo? Gusto mo, di ba? Gustong-gusto mo yung atensyon niya. Gustong-gusto mong nakikita siya. At kaya mo sinikreto sa akin kasi alam mo hindi ako papayag na mapalapit ka sa maganda, sa sexy, sa mas bata. Romel, ang dami-daming pwedeng upahang tricycle dyan, pero pinagtsatsagaan mong bumiyahe at pumasada sa hindi mo naman lugar. Anong ibig sabihin nun? Sige nga, anong ibig sabihin nun? Wala nga kayong relasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka rin gusto sa kanya. Alam mo man o hindi sa sarili mo, may gusto ka sa iba. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Oh, bakit hindi ka makasagot? Kasi alam mong totoo yung mga sinabi ko. Romel, walang kaso sa akin kung gusto mong gumala o mag-sideline. Magsabi ka lang. Sabihin mo lang sa akin lahat. Naging magkaibigan naman tayo bago tayo naging magkarelasyon, di ba? Kausapin mo lang ako. Sabihin mo lang sa akin kung hindi ka na masaya. Kung nakukulangan ka pa. Ako muna, Romel. Ako muna yung kausapin mo. Bago ka tumingin sa iba. Ano, Romel? Hindi ka na ba masaya? Eda, hindi sa ganun. Hindi ko alam Hindi ko alam anong mali. Para kasing sa tuwing uuwi ako, parang puro kahirapan ng buhay lang yung nakikita ko Puro problema. Parang nakakawalang gana Nakakawala ng pag-asa. Kaya alam mo yun, gusto ko lang maaliw kahit sandali. Pakahinga mula sa lahat. Ikaw lang ba? Ikaw lang ba yung halos mawala ng pag-asa? Kung pwede lang kitang tulungan, Romel. Kung pwede lang din akong kumayod kaso ayaw mo. Ang sabi mo, wag na. Tapos yan yung sasabihin mo sa akin. Pasensya na, Eda. Pasensya na. Pero pangako, wala akong balak lukuhin ka. Wala akong balak makipagrelasyon sa iba. Wala. Muntik lang, no? Eda. Yun ang totoo, Romel. Wala nga. Ganito na lang, Romel. Ituloy mo yung kung ano mang ginagawa mo.
kung sa tingin mo makakatulong sa atin yon. Pero palagi mo sanang tatandaan, sa tuwing makakakita ka ng ibang babae o ng sitwasyon na mas higit pa sa akin, yung mas masaya, sana maisip mong mas marami ding lalaki ang sitwasyong mas higit sa'yo. Pero mas pinili kong manatili sa tabi mo. Ako at mga anak mo. Pinatawad na kita sa nagawa mo noon, Romel. Pero hindi ibig sabihin nun nakalimutan ko na. At malabong makalimutan ko kung patuloy kang gagawa ng mga bagay na magpapaalala sa akin ang panloloko mo. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka, pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita, at kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Popoy at Bea, wala mang relasyon sina Romel at yung Ella. Alam kong natutuwa ang asawa kong makita si Ella. Nananabik siyang makausap si Ella. Na-excite siyang matapos ang araw dahil mapupuntahan na niya si Ella. Ewan ko para sa iba, pero para sa akin, isa na ring pagtataksil yun. Naniniwala kasi ako na kapag ang lalaki pinag-alayan ka ng oras at pagod, meron kang espesyal na pwesto sa puso niya. Kahit ba magkaibigan lang ang relasyon niyong dalawa. Siguro wala lang kay Ella, pero sa asawa ko iba na. At napatunayan ko yon dahil pagkatapos ng pagkumpronta ko kay Romel, tila nagbago ang ihip ng hangin. Nahiya ata ang gunggong sa mga pinaggagawa niya. Romel, ito na yung baon mo. Tanghalian siya, kamay pandikaw ko rin pang merienda. Salamat ha. Eda? Oh, bakit hindi ka pa umalis? Salamat dito sa pabaon ha. Alas 8 pala, gagarahin na ako. Kung mahihintay mo ako, sabay na tayo mag-apunan? Sige. Sige. Una na ako, ha? Magte-text ako. Alas 8, ha? Oo na nga. Okay. Tumatawag? Si Tete. Hello? Eda, nasan ka? Nandito sa bahay, bakit? Hindi ka ba pupunta rito kay Labechay? Pupunta sana. Inaantay ko na lang yung aya nyo sa GC kaso parang ang tahimik. Wala naman nagchat-chat. Kasi naman sina Bechay at Judy nahihiya sa'yo. Nahiya sa akin? Bakit naman? Dahil nga dun sa nangyari nung isang gabi. Pakiramdam nila na mahama ka lang nila. Napagalitan din kasi ng asawa nung si Bechay. Ayun, katakot-takot na sermon ang inabot. Kaya pala. Kaya pala ang tahimik tong dalawa sa GC. Asan ka ba? Asan sila? Tara na, magkita-kita tayo mamaya bago magtanghalian. O sige, sasabihin ko sa dalawa. Dala tayo ng ulam. Yung mga anak ko kasi andun sa biyanan ko. Mamayang hapon pa makakauwi. Sige. Sabihin ko kina Judy at Bechay. Mag-aayhan na rin ako sa GC. Okay, sige. Message na lang. O sige, bye-bye.
ba naman yan? Bakit ang tahimik nyo? Ang weird, no? Hindi ako sanay na tahimik tong si Betchay. Betchay, mag-sorry ka na. Ako talaga una? Di pwedeng ikaw? Kanino bang ideyang manmanan si Romel? Ako lang ba? Di pwedeng tayong dalawa? Sa'yo pa nga galing yung sasakyan. Teka nga mga Mars, ano bang problema nyo? Bakit kayo ganyan? Ano tong sorry-sorry na naririnig ko? Kasi naman Ida, nahihiya kami sa'yo. Kasi syempre, kami yung nagtulak sa'yo na sundan mo yung asawa mo. Tapos ang ending pala, fake news. Wala naman palang babae si Romel, kaya sorry ha. Nag-away patuloy kayo. Nag-away din naman kami ng Diyosawa ko, pero sorry talaga ha, napaka-pakialamera namin. Ako gusto ko rin mag-sorry kasi nag-away kayo ng asawa mo. Pero sa totoo lang, parang okay lang din sa akin. Parang carry lang naman yung ginawa natin. Tingnan mo tong babaeng to. Walang coordination. Ako tong sising-sisi, tas ikaw sabay bawi. Totoo naman ah. Oo, nag-away sila. Pero at least nasabi ni Eda kay Romel ang mga hinaing niya. Kesa naman sa nga. Basta ako, nagsusorry ako kasi masyado na ako naging pakialamera. Pinangunahan ko kaagad si Ida. Talaga? Di ka na uulit? Di ko sure, pero... Tignan mo to. Ida, basta sorry. Alam niyo mga Mars, walang kaso. Hindi ako galit. Yung asawa ko asar pero paki niya, di ba? Sa totoo lang, ayos lang din sa akin yung ginawa natin. Hindi lang naman kayo yung may pakana nun eh. Pumayag ako. Hindi kasalanan ko rin kung ano man yung gulong naganap. Nagpapasalamat nga ako kasi meron akong mga kaibigan na tulad niyo na matapang. Yung may pinaglalaban. At least, nakahiram ako ng tapang sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka nanahimik na lang din ako kay Romel. Sabi sa'yo, Betchay eh. So ano, okay ka lang? Okay lang magpakialamanan tayo ng love life? Well, siguro medyo bawasan nyo lang yung pagka-GG nyo, no? Yung parang daing nyo pa si Eda. Yun lang. Okay, sige. Try ko. Basta ang sa akin lang, walang mahihiya sa atin magsabi ng problema, okay? Kahit ano pang pinagdadaanan nyo. Pag kailangan nyo na makakausap, ng katulong, mag-chat agad sa GC o kaya tumawag, okay? Hayaan yung mga sinasabi ng asawa nyo. Sa solid yung barkadahan natin wapakils na sa chika ng iba dyan. Mga inggit lang sila, hindi sila mahal ng mga kaibigan nila. Sa bagay, feeling ko nga, mas mahal ko kayo kaysa sa asawa ko eh. Charing! Anyway, o yan klaro na tayo Wala namang problema Kayo lang may pa-sorry-sorry pa. Kung ganon, di tuloy ang chika. Ilabas nyo na yung mga baon yung ulam at may bago tayong agenda. Agenda? Bakit? Sino may problema? Si Tetet! Ako? Anong ako? Si Tetet at yung sex life niya! Hoy! May problema ka sa sex life? Hindi halata Ilan ulit anak niyo? 5? Yun na nga puro na lang daw siya pag-aalaga ng anak. Pag-aalaga ng kabibi niya, wain na. Kailan ba kayo huling nag-sex? Ay nako ha. Ay nako, tigil-tigilan niyo ako. Nahiya ka pa ilan na yung inire mo. Popoy at Bea, sa ngayon ay patuloy na bumabawi ang asawa ko sa akin. Ang bait-bait ni Romel. Maaga umuuwi, on time ang pagbibigay ng allowance, may pasalubong pa paminsan-minsan. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan yung mga ginagawa niya. Baka kasi kaya lang ng dati. Babawi sa umpisa, yun pala uulit din sa paggawa ng kalokohan. Sa totoo lang, ginagawa kong lahat para maalagaan ang pamilya ko, lalo na ang asawa kong si Romel. Pero sa loob-loob ko, aaminin ko, bawas na ang tiwala ko sa asawa ko. Hindi na ako mapapanatag kahit kailan. Siyempre, patuloy lang yung pagmamahal ko sa asawa ko, pero hindi na ako yung kampante. Palagi na akong nakaabang, kapag bigla na namang nagbago ang ihip ng hangin. Wala Nakadalawa na ang asawa ko. At kapag tumatlo pa siya, ewan ko na lang. Pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa Hot Legs. Sa mga kumars kong tunay. Kung
kahit paano, sila ang nagbibigay saya sa buhay ko. Hindi lang sa tawanan o tsismisan, kundi lalong-lalo na sa oras ng pangailangan. Hindi man ako kampante sa asawa ko, kampante naman akong hindi ako nag-iisa sa laban ng buhay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagpansin sa munting buhay pag-ibig namin. God bless sa buong team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ida. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Hot Legs. Mga kapamilya, oras na natin. 8 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Yan na nga po, ang katapusan ng kwento ni Ida. Yan, isa sa mga miyembro ng Hot Legs. Pangalawa sa mga miyembro ng Hot Legs. Yung una kasi sumulat sa atin si Betcha, yung kwento ni Ida. Pero ito, let's take it out straight from the horse's mouth, ika nga. Ano daw yun? Oo. At yan na nga yung angulo niya. Yan na yung angulo nitong si Ida. Ayan, meron din naman pala magandang naging resulta, Bea. Hindi lang naman puro sila TH o tamang hinala. Poy. Yun naman pala yung backstory, mga kamorkada. Na kaya naman pala Gina G, ang mga Frenelins, nakauna na nga pala tong si Josawang Romel. May nagawa na palang kalokohan. Eto na nga, sabi ng mga kamorkada natin, may mga nagsasabi dyan, once a cheater daw, always a cheater? Totoo ba yun? Not. No, that's not true. Hindi totoo yan. May mga nagbabago. May mga nagbabago, may mga natatauhan, ganyan-ganyan. Pero ang point, mga kabarkada, kaya naman pala Gina G, yung barkadang Hot Legs, kasi nga nakauna na si Romel. Tapos, eto nga, nagbadya yung pangalawa. Pero what do you think, Popoy? Kasi dun sa takbo ng storya, wala naman na talagang relasyon etong si Romel at saka si Ella. Pero sa mata kasi ni Ida, cheating pa rin ang naganap. Kasi nga, parang ang lumalabas, type pa rin kahit papaano daw ni Romel etong si Ella. Kasi nga, pinag-e-effort ang biyahihin papunta doon sa bahay nila. Gustong-gusto daw nakikita araw-araw. Nagpapapogi pa daw. Hindi naman para kay Ida. Para kanino pa? Para kay Ella. What do you think, Poy? Was it cheating? Yes, I think, I don't think merong malinaw na intensyon. Pero yung magpa-cute, yes, wag na muna nating masyado na malalim yung cheating agad eh. Siguro nga kasi may history, 'di ba? May history na itong si Romel na pagkakamali noon. Siguro itong mga nakikita ni Ida na mga pagbabago kay Romel, ito na rin yung mga nangyari noon. Nag-aayos ng sarili na hindi naman siya kasama, nagpapabango na hindi naman siya kasama, tapos hindi niya alam kung saan pumupunta. Siguro ito nangyari na noon. Siyempre, we learn from experience, 'di ba? As human beings, 'di ba? Hindi naman tanga yung asawa mo na sabi nga niya, Ida, hindi ko pa nakakalimutan yung nangyari noon. 'Di ba? Na panloloko mo sa akin the first time. Of course. 'Di ba? Nandiyan 'yun, malinaw 'yun sa utak natin. Kaya yan yung nakita niya. Pero sa tingin ko, siguro ganyan nga si Romel kapag may gusto siya or nagpapa-cute na. Or baka kay Ida rin mismo, ganyan siya. Lagi siya mabango, lagi maayos yung damit niya, nagpapa-cute siya. Plus, undeclared yung yung racket na yun para kay Ella. Ano ba naman yung sabihin mo? Sabi ko nga nung the first time na si Betcha yung sumulat, siguro so sorpresahin niya yung asawa niya, siguro may pinag-iipunan lang, siguro extra lang talaga ito. Pero no. 'Di ba? You're doing it on a regular basis tapos hindi mo sasabihin sa asawa mo, isesekreto mo. Bakit? Para ke? 'Di ba? Yun nga yung tanong ko rin noon eh. Kaya ito sa tingin ko
nailigtas niya yung asawa niya doon sa napipintong cheating. Diba? Oo. Kasi hindi naman natin, alam mo, hindi ko pa rin siya i-consider na cheating kung wala, yung asawa mo lang naman na may gusto. Sa atin, okay lang naman na ma-attract ka sa iba. Okay lang naman na magka-crush ka sa iba. Pero if you do something about it, na gusto mo nang magka-relasyon kayo, i-level up mo na, siguro yun. Kung naligaw na talaga yan kay Ella, bukod dun sa paglabas-labas niya nung tricycle, di ba, nag-boundary siya. If he goes beyond that, yung sa trabaho, yun ang cheating for me. Kasi may iba siyang dahilan kaya siya nandun. Siguro isinasabay lang pagpapacute, pagpapabango kasi. Pero alam nyo, makaganyan din. Kasi ako, no, kapag harap din ako sa mga tao, siguro kung kapwa ko lalaki, di bali ng amoy macho kami, di ba? Di bali ng amoy brusko. Pero kapag ang kaharap namin babae, oo, medyo nakakahiya naman na hindi ka rin mag-aayos. Di ba? Kaya mag-aayos ka rin kahit papaano na walang mali siya. Bea, kahit pa nga may kagandahan or hindi kagandahan yung mga karap mo, I don't know, ayoko lang yung amoy naman to, amoy metal. Ganyan, amoy kalawang, yung ganyan, amoy kalawang. Parang ayokong humarap sa babae ng gano'n. Ako boy, parang din ako, para sa akin, papunta na nga itong ginagawa ni Romel. Kasi nga, nag-e-effort na siya. Tama yung sinabi ni Ida kanina na kapag ikaw, in-effortan ka ng lalaki, tinan mo nga naman, sabi ni Ida, ang dami-daming tricycle dito sa lugar natin. Babiyahe ka papunta doon para lang pumasada. Hindi mo naman lugar yan. Kasi hindi pa kilala ni Ida yung babae. Ibig sabihin, pinag-e-effortan ni Romel ng oras, ng pagod, diba? Nagpapagwapo pa. Ibig sabihin, special para sa kanya si Ella at hindi lang kung sino lang. Aminin natin yan, boy. Kung eme lang yung isang tao sa atin, wapakers tayo kung makita nila tayo, alam mo yon, maputla, mabaho, ganyan-ganyan. Pero kung ang intention natin ay magpa-impress, pag-e-effortan natin yung itsura natin. Ngayon, yun ang intention ni Romel, ang magpa-impress doon kay Ella, ang magpapogi doon kay Ella, 'di ba? Dinadayo pa nga So may something talaga yung mga ganyan. Kaya para doon sa yung gaya nung napag-usapan natin last time, wala nga kasing communication etong si Romel at saka si Ella. Magtatanong si Ella, si Romel defensive agad. Ngayon, ang chika ni Romel, kaya kasi ako defensive kasi kung magsalita ka, parang kala mo may kasalanan agad ako, ganyan-ganyan. Mga mister, hindi nga kasi panatag si Mrs. Kaya alam mo yon, hindi namin mapigilan na ganun yung tono namin, na may pang-ano agad, na alam mo may panghuhusga agad. Ngayon, it's your job naman siguro to, make linaw. Alam mo yun? To ano what? To ano who? To ano what? To ano where? So, enlighten us. Hindi para sabayan mo yung galit namin or yung pagdududa namin. You mean to make paliwanag? Yeah. To make paliwanag. Hindi kasi si Romel ang ginawa niya. Medyo Gina G si Ida. Naging Gina G din si Romel. Di lalong hindi nagkaintindihan. So siguro dapat one of them should have give way, di ba? Kung hindi si Romel, di si Ida, yung maging malumanay, magsalita o makipag-usap. Alam mo kasi Romel, ito rin si Romel, may pagkukulang din to di ba? Ang bilis mong kumilos dahil nga siguro sabihin na natin na i-inspire siya na pumunta doon sa racket niya, na maglalabas ng tricycle na malayo sa lugar nila, di ba? Sana kung sinabayan mo yung bilis ng kilos mo, ng bilis ng isip mo sa pagsagot kay Ida ng kalmado, ng hindi tunog guilty, sana nakalusot ka na maayos. 'Di ba? Ano ba naman yung sabihin mo na halimbawa na lang may anak naman sila ni Ida, 'di ba? Sabihin mo pinag-iipunan ko yung debut ng anak natin. Uy, taray. Sana ulit. Pero pero siguraduhin mo lang, Romel, na yung anak mo ay teenager na. Pero kung 8 years old, 7 years old pa lang, pinag-iipunan mo na ang pandebu, teka lang, kahit ako magdududa na sa'yo, Brad. Or, kung wala ka palang anak na babae, pinag-iipunan ko na yung debu ng anak natin Diba dapat ganun kabilis yung
Ito, puro lalaki yung anak natin, Di ba? Kanina yung anak. Ito pa isa pa punto. Sabi ni Noraline. Tsaka tingin ko, may gusto din yung Ella kay Romel kasi may paregalo-regalo pang nalalaman. Ito pa isang pwedeng yung mga nagre-regalo sa Diyosawa mo. Tapos hindi mo sinasabi sa Diyosawa mo na, uy, regalo pala ni, yung sinisikreto mo, ganyan-ganyan. May something talaga yung mga ganun para sa akin. Yung hindi mo dinedeclare kung kanino galing, ganyan-ganyan, yung mga regalo-regalong ganyan. Ako, hindi ko napupusuan yung mga ganyan. Para sa akin, may something yan. Correct ka dyan, Noraline. Feeling ko, type din ito si Ella, si Romel. May regalo pa. Baka yung padala ng asawa niyang seaman, binibigay niya doon kay Romel. Hindi, baka yung mga damit na iniipis na lang sa sa aparador. Siyempre, kaysa naman sirain ng ipis, diba kaysa sirain ng ipis o sirain ng daga, Han, bigay ko na to rin sa naglalabas ng natin, para presentable naman siya. Ganun. Magkasukat naman kayo ng katawan. Regaluhan ko ng pabango kasi medyo amoy bakal. Ganon. So, sabi ni Jessatan, tama naman, Popoy. Kung hindi nahuli, nanloko na talaga yang si Romel. Grabe, magpapogi Bago ang damit, pati pabango, pero may utang. Yun nga. Yan, sabi ni Jessatan. Pero, okay. Sige sabi ni isa pa, si Noraline, bakit daw kailangan pang mahuli ang mga lalaki bago bumait? Syempre, bakit naman babait kung di mo nahuli? Tuloy-tuloy lang yan pag di nahuli. No, Poy. Sorry. Eto, sabi ni... I don't agree. Ay! Sige nga, care to explain? Sorry. Hindi kasi mabait naman na ako simula nung Ikaw, yung side ni Romel. Hindi yung... okay. Yung iba kasi mabait. Ito nga si Romel, mabagal mag-isip. Yung iba mabait. Diba? At kahit mahuli ka na, dapat steady lang yung mabait. Pero wag aamin. Kahit na, ganun dapat kasi. Kalmado lang kahit kabog na yung dibdib mo. Ganun lang. Narinig ko yan. Kalmado. Mahuhuli pero hindi aamin kahit kailan. All the more na tsaka wag explain kung walang itinatanong yung asawa mo. All the more na ikaw ay sagot ng sagot o kwento ng kwento, lalo ka na halatang you're being defensive. Okay? Yan para sa mga kalalakihan. Binigyan ko pa kayo ng cheating tips. The joke lang. Pero yan kasi ang Sa mga hindi kahit sa mga korte, 'di ba, kahit sa mga kasuhan, kung ano lang yung tinanong sa iyo, yun lang ang sagutin mo. Oo, para less mistake. Wag yung masyadong wag masyadong madetalye kasi pagka pinabalikan sa iyo yun, lalo na nagsisinungaling ka, pag pinabalikan sa iyo yung kwentong yun, tapos ang dami mo isiniksik, sabihin, di ba kasama mo nung panahon na yun si Bea, tsaka nakikinig ka kay Popoy noon? Hindi. Sabi mo yun nasa record diba? Nakalimutan mo na. Kasi nga inimbento mo lang. Kasi hindi totoo nangyari. Ganun yun. Kaya wag na masyadong hanggat yes or no lang, kalmado at hanggat yes or no lang ang may sasagot, yun lang. Ang galing ang galing ng tips ni Popoy, ang daming natutunan ng mga kabarkada natin, lalo na yung hashtag pang babaerong loyal. Sabi ni Rolayne Alit, Hoy Romel, ikaw pa talaga may gana magalit, si Ida yung biktima dito, hindi naman yan mag-iisip ng ganyan kung walang pass o yung nanloko dati. Kayo talagang mga lalaki, naku, umuusok na ilong ko. Uy, grabe si Rolayne. Alam mo si Rolayne, kanina po comment ng comment. Si Rolayne Reveal Alit. Galit si Miss Alit. Teka. Si Jessatan, mahirap kapag nasira na yung tiwala. Nakadalawa na si Romel pero sana nga nagbago na si Romel para naman maging maayos ang lahat sa kanila ni Ida. That is so true. Tingnan mo nga, sabi ni Ida, never na siyang nakampante. So, yung mga, tawag dito, yung mga misis dyan na naloko na, never na talaga makakampante ng bonggang-bongga. And, totoo yun.
Teka, hanap pa tayo. Sabi ni Bravo Sierra Alpha, popoy ako kapag ka nakaharap ko si Bea, yung 100 ml na pabango, so in love. Ay naku, ubusin ko talaga sa katawang ko. Bayan? Pag nakaharap nyo lang si Bea, magpapabango kayo ng ganun, sayang. Bakit sayang? Kaya lang baka naman mamaya sa sobrang bango mo, mga may durian ka na. Di ba ganun pag sobrang Masangsang bango din ka, ha, kapag ka sobrang bango. Di ba? Totoo. Pag sobrang Pag bango, nasobra, parang nakakasulasok na. Oo. Eto. May rules daw sila. Huwag kang aamin. Yun nga, ang sabi ni Sila wala mga naman daw babaero yun. ebidensya. Wag daw umamin. Sabi ni Mark Louie at ni Yami Bebs de Villa. Ayan. Tapos, yan, pagka nauhuli mo talaga sila pa ang galit, gusto change topic agad. Mga babae, misis, malakas ang women's instinct natin. From Trina Loresca. totoo yan. Si Annabel de la Peña, sabi niya, buti na lang ako, walang isyung ganyan sa mister ko kasi hindi lang kami magkarelasyon, barkada rin kami sa mga lakaran namin at wala akong friend na tulad ng Hot Legs. Grabe naman sa... Wala So the moral, friend. isa pa sa mga moral lesson ng story natin, huwag makikipagkaibigan sa mga masyadong maraming time makipagtsikahan. Ako po, ganun pa rin ang opinion ko ha, dun sa una natin na pag-usapan dun sa letter ni Betchay. Ako, happy ako magkaroon ng mga friends na katulad ng Hot Legs. Kasi ako personally, hindi ako makompronta. So, I need someone para kumompronta for me. Yes, na mahahatak, magpapalakas ng loob. Totoo naman yan. Magpapalakas ng loob, kailangan ko yan. Lalo na yung mga mas nakakatanda sa akin, di ba? Yung magsasabi sa akin ng, alam mo yun. Kasi pag emotional na ako, hindi na ako masyadong makapagsalita. Pag kunwari, may kaaway po, yung mga komportasyon na ganyan. Yeah. Ang dami-dami kong sinasabi sa utak ko, pero hindi ayaw sumabay nung dila ko. So, ang nangyayari tuloy, nananahimik na lang ako, tapos iiyak na lang ako. Iiyak na lang ako sa galit. Alam mo yung ganun? Yeah. Kaya kailangan ko ng someone na back up sa akin. Hindi man magsasalita para sa akin, pero alam mo, at least alam ko na meron akong kasama. Hindi ako aping-ape kapag may inaway ako or inaway ako or something like that. Kaya okay lang sa akin yung tropang Hot Legs. Sorry. Oo. Pero alam mo, Bea, sa itsura mo, parang hindi ka naman maaapi. Parang ikaw pa nga ang mang-aapi. Sa itsurahan mo yan. Oo, parang hindi ka aapihin. Hindi. Although kilala kita personal, alam ko kung paano ka aapihin. Pero parang sa itsurahan, parang hindi ka basta aapihin ng di namang kilala. Oo, ikaw pa ba? Madaldal lang ako pag tayo-tayo lang. Pero kapag, alam mo yan, Poy, gaya nga nung sinabi mo, alam mo kung paano ko aapihin. Di nung inapi mo ako, di ba? Umiyak lang ako sa inis, sa galit. Hindi kita pinagsasampal, Poy. Nung binuli-buli mo ako dati, may narinig ka ba sa akin, Poy? Wala ka narinig sa akin. Umiyak lang ako sa galit, sa inis. Pinagtirikan lang kita ng kandilang itim. So, sayaan mo na yung mga iyak-iyak mong yun, yung mga inis mong yun. Di ba sumueldo naman tayo? Sumueldo naman tayo. Nga lang ikaw, naging emosyonal ka pa. Wow! Oy, kasama ba sa kontrata mo yung ibuli ako? Ha? Pares lang tayo nagtrabaho nung araw na yun. Sinabi pa doon na kapag kasyunga-syunga yung partner mo, pagbukain mo lalong syunga-syunga. Abo! Lumalabas po Hindi, pero ganun talaga yun, hindi, natututo pa lang natututo. Marami kang matututunan sa buhay na to. Kaya kita nyo naman, kahit nga itong yung mga nasa, kasi baguhan pa po si Bea nung nag-iiyak siya. Diba? Nag-iiyak siya, pero it's part of our job. Diba? It's part of the learning. Pero ito rin nangyari kina Ida, diba? Biruin nyo, nasa 30 plus na sila. Sabi nga nila, may karapatan pa kaming mag-short shorts. Ayan, pero yung ibang kasing idaran namin, hindi na nila kaya na mag-short shorts. Diba? Pero kita nyo naman, may mga natututunan din sila. Diba? Learning never ends. Diba? Habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay, matututunan mo na yung
asawa mo ay may kapasidad pa palang medyo maligaw na naman ang landas, pero with your help also and with the help of your friends, pwede palang mapigilan yun kung naging malakas lang din ang loob mo na magtanong, makipag-usap ng mas diretsa dun sa asawa mo. Pero sabi nga ni Bea kanina, katulad ko si Ida kailangan ko na someone to back me up, 'di ba? To push me. Ayan, para magtanong, para magsabi, kita nyo, bumait na si Romel. Yun ang bottom line natin ngayon. May improvement. Diba? Dahil mukhang nakatunog, wala mang naging malinaw na pagkakamali si Romel, pero biruin nyo naman, wala nang mali, pero nadagdagan naman yung tamang mga nangyayari sa kanilang marriage. Yan. So, communication lang talaga ang bottom line nito, Popoy, no? Lalo sa mga mag-aasawa dyan. Pag meron talagang naglihim, asahan nyo na mapupunta sa hindi magandang sitwasyon yung marriage nyo. Pero para sa akin, Poy, sa buong story ang to, ang pinaka-na-realize ko talaga, para dun sa mga katulad ni Ida, na merong mga dinadala, huwag kayong matakot humingi ng tulong sa iba. Huwag niyong kim-kimin. Kasi gaya ng palagi nating sinasabi, Popoy, kapag ka may problema, kinikim-kim nyo, nakakabaliw po yan. Alam mo yun, baka mamaya makapag-isip pa kayo, makagawa kayo ng mali or hindi tama, maling diskarte, ganyan-ganyan. So, huwag kayong matakot humingi ng tulong doon sa tamang tao, syempre. Doon sa taong alam mo na, alam mo yun, i-guide ka. Hindi yung katulad mo rin na syunga-syunga minsan. So, huwag kayong matakot humingi ng tulong doon sa taong alam nyong matutulungan kayo at yung mapagkakatiwalaan nyo. Okay? Huwag nyong sarilinin, guys, lalo na sa mga kababaihan dyan. Ayan. Kaya naman alagaan niyo po ang inyong mga kaibigan, okay? Na meron talaga mga kaibigan tayong katulad ni Betchay. Na game sa kahit anong usapan talaga. Nasa loob na ng kwarto yung usapan. Naku, pati naman yung ni Mister. Meron ho talaga mga ganyan, May mga vulgar na mga friends tayo pero they're funny. 'Di ba? May mga ganun Parang sila may karapatan silang magmura. But sila pagka nagmura o nagkuwento, nagsabi ng mga bahagi ng katawan ng tao sexually ay nakakatawa, pero kapag kaiba ay wag na po. Wag na. Uy, diba? Boy, alam mo, vulgar pero nakakatawa. Dati-rati nung bata-bata ako, iniisip ko, yung mga magbabarkadang mga lalaki, yan yung mga palaging mga nagkukwentuhan tungkol sa mga chicks, ganyan-ganyan. Pero na-realize ko, kami pala mga babae magbabarkada, mas open pala kami, dun sa mga kagalihan sa buhay. mas expressive kami when it comes to, talk about mga sex life, mga ganyan-ganyan. Sexcapades. Aminin nyo yan. I know. Ayan, pero para po sa lahat ng mga nagtatanong, hindi ho ba kalabisan na kapag ka naman inalam pa natin yung problema sa love life ng isa pa nilang kaibigan na si Tetet? Hoy, yung mga nagre-request dyan, wag nga kayo. Isa-isahin natin yung Hot Legs. Gusto yata nilang Hot Legs the series. Grabe kayo. Masyado na po tayo nangingialam. Abuso na po yan. Pero kung pauulanan kami ng pa-star, sige, mag-e-effort kami to reach out sa Hot Legs na naman. 'Di ba? Para malay mo naman, ang dami-dami nilang available, ang dami nilang bakanting oras para magchikahan. Ba't hindi makipagkwentuhan naman sa amin? Well, depende kung gaano nga ba kalalim, kalawak, o kaproblemado na ang sex life ni Tetet. Baka naman nasolusyonan na yan ni Tetet. Kaya ni Betchay. Baka si Betchay na rin. Ewan. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung may magpapaulan ng stars dyan. Pag yan may nagbagsak ng stars dyan, sige, try po namin usisain. Yeah. Pero pag wala, wag na die. Yeah, masyado pero na sige. Sa Hot Legs. You have until next week, mga kapamilya, Ayan, pero maraming salamat syempre sa ating mga magagaling na mga dramatista. Puwera sa isa. Eto na nga, ang ating love for today. Si Ida, ginampanan ni Cindy Bacena. Si Frenilyn Judy, na mananapak nga naman talaga. Si Kenneth Ancero. War freak friend.
Andyan si Tita Tetet. Madaming Junakis. Nako, Jamie Rubio. Yung Diyosawa nating napaka naman talaga. Si Jag Kamat ang gumanap dyan. Yung Diyosawa ni Betchay, si Wardy Alagaw. At yung inupahan nating taxi driver, si Makoy Marcos yan. At yung binata yan eh. Naku, nag-aaral pa yan. Kaya nag-racket muna. Napakagandang si Ella. Ang ganda nito in person. Si Angelica Tagata. Ang sumulat po nito, ako pala. Ang edit. Yung kwento natin si Joko Loco. And of course, pasalamatan natin ang bonggang-bongga. #best actress nga naman talaga. Ang gumanap na Betchay, walang iba kundi ako, DJ Bea po. Thank you so much. Malit na bagay. Anyway. Grabe naman yung disappointment sa mga boy. Ang galing. Ang galing. Okay, ako na lang mag-a-appreciate sa sarili ko. Hindi mo ako kayang i-appreciate eh. Pero ang galing talaga ng very consistent, very consistent. Nung kwento ni Betchay, hanggang ngayon, nakwento naman itong si Ida, very consistent ang gumaganap na Betchay natin. Thanks to Bea, my very talented partner na talagang patingin nga ulit nung pa-hot legs na pwede pa talagang mag-shorts, Bea. Patingin nga ulit. Consistent lang yung sinabi mo. Ba't hindi best actress? Sabi ko talent. May ulap ng ayan. Yan. Pagka ganyan po ang mga pa-legs ninyo, pagka ganyan ng legs, pwede pa. Pwede pa. Kahit mga above 30s, above 40s. Pero kapag hindi na, may iba naman pong style ng damit. Hindi, para din po sa inyong kalusugan. Kasi yung iba, Bea, nakikita ko, isinusuot pilit. Yung parang hiniram na sa anak. Yung shorts. Yung iba lalong galit na galit yung mga ugat sa binti. Lalo nagagalit yung mga ugat sa binti, yung mga varicose veins, ganyan. At yung iba talagang parang nagba-violet na yung kulay, hindi na makahinga. Para sa kalusugan ninyo, hindi naman po porke komportable sa kanila, komportable rin sa inyo. At hindi yung pagka sinabing shorts ay short. Okay? Pwede na, meron yung mahabang shorts. Kung tawagin, meron yung maikling shorts. Ayan, yung mahaba at maluwag na lang ng konti. Kung saan makakahinga yung katawan ninyo. Yun na lang po, pakiusap. At saka, medyo nakakasulasok din po kasi nahihilam ako pagka nakikita ko eh. Parang may sabon sa mata ko na pumasok. Hindi naman ako naliligo, ba't ako parang nahihilam dito kay ate? Parang nahihirapan akong tingnan. Mahirap din po para sa amin. At saka yung baka may time kayong iskobahin, yung parang pinagupuan ng kaldero eh. Minsan kung hindi pinagupuan ng kaldero, parang pwedeng lusutan ng benching ko sa batang itaas eh. Pero alam mo, okay lang yan. Pero okay lang yan, Kung ako sa inyo, lagyan nyo na lang ng soil for sale. Kaya marami naman mga nag-aalaga ng halaman ngayon. Kung ayaw nyong hilurin, pagkakitaan na lang ang libag ang lupa na yan. Ganun talaga agad-agad. Dahil uso na po Kojic ngayon. Mura lang, Day. Benching ko na yung Kojic, Day. Pagkakitaan nyo na lang, lagyan nyo na lang for sale. Sige. Loam soil ba? Panambak, ganyan. Mga kapamilya, oras na natin 2:36. 2:36. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, bukas, Sabado, Linggo, ayan, ang Dear MOR, the podcast sa Spotify. Nalagyan yata ng yung bibig mo. Kakasoil mo, nalagyan tuloy ng soil. Oo nga. Parang Hindi, parang na-imagine ko kasi yung na-imagine ko yung mga nakikita ko minsan. Kumanan ba sa'yo? Hindi ko ba? Sabi ko, ate, may tinda kayong bulaklak. Bakit? May tinda kang lupa eh. May halaman po kayo. Pero hindi joke yun para sa iba.
baka hilod lang katapat, baka pwede naman pagbigyan nyo naman kami. Weekend naman, oh. Kaya baka mayroon ka pang ibang time mo kaysa chika ng chika. Di ba? Hilod-hilod din. Kaya, ako naghihilod ako. Di ba? May pa-lotion ka pa na. May pa-lotion, naglo-lotion ako para hindi dry skin, 'di ba? Para pagka nagganong ko naman ni Seryo. Yeah. Kaya mga kapamilya, yun nga po sa Spotify natin, ang Dear MOR the podcast, at syempre sa YouTube, pwede niyong balikan ang ating mga kwento. At i-follow nyo na rin po kung di nyo pa ulit na-follow ang Dear MOR official fan page na merong 200 plus thousands. Ayan na followers na yun po yung atin dati. Ayan, dati pa naman yun. Kaya inactivate lang po natin ngayon. At meron pa yung mga Addictus Benedictus sa TikTok. Nasa TikTok na rin po kami. I-follow nyo ang MOR Entertainment. Ayan. TikTok tumitiktok tayo po mahilig si Popoy dyan. Ako Poy. Baka mag-entry ka po yung mga pag-ganun-ganun Mahilig lang ako manood. Pinapasahan lang ako, kaso mga edited na. Mga gumaganon na ganyan. May pa-sticker, sayang. Doon din, meron din mga hihilurin pa doon. Hindi naman lahat na ron. Makinis, nakakalo. Ayun po, sa Spotify, i-type nyo lang Dear MOR, SLR, at MOR Bedtime Stories. Ayan. At meron pa kwentong Kamorkada. Tama ba yan? Oo. Basta hanapin nyo MOR Entertainment. Lalabas po lahat yun. Yan. Okay, mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please stay happy ngayong weekend na ito. Nakasama nyo nga po kami. Maraming salamat din pala, sa ating masipag, napakaunawain, maunawain at napakapasensyoso ang pogi talaga at mapagmahal na producer namin. Ayan si Sir Mark Makoy Marcos. Maraming salamat sa iyo, pare. Thank you. Maraming salamat sa mahabang pasensya mo. Oo, dahil sa'yo nandito pa tayo, Hindi pa kami nasasapakan, Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous B. Uy, salamat sa pa-stars. Busog na busog ako. Gorgeous B, Bea po. Happy weekend. Happy weekend. Hilod po tayo. Hindi po kawalan yan.